Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa isang malaking balita dito sa mundo ng cryptocurrency kung saan ay ito po ang pagbagsak ng market cap ni Tether or ang USDT na isang stable coin. Yan, bumagsak ang kanyang market cap ng $2 billion. Kaya ang laki po nito. At maraming haka-haka at balita na kumakalat. Pero ito raw ay dahil sa tinatawag na false FUD. Yan, or FUD. Ito po yung fear, uncertainty, and doubt. Ano po ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, ano nga ba ang nangyari sa market cap ni Tether or ang USDT? Alam ba ninyo na ang Tether or USD ay ang pinakamalaking stable coin sa crypto market at pangatlo sa kabuuang ranking ng mga cryptocurrencies. Kasunod po siya ni Bitcoin at saka si Ethereum. Pero nitong linggo, bumagsak ang kanyang market cap mula $138.71 billion pababa ng $2 billion. Ano ang dahilan? Isang controversial na balita mula po sa Europe. Yan, may bagong regulasyon kasi na tinatawag na MiCA. Yan, or Markets and Crypto Assets Regulation. Ayon po rito, kailangan ng stable coins tulad po ng USDT na kumuha ng e-money license para maipagpatuloy ang kanilang trading sa mga centralized exchanges sa Europe. Kung hindi ito masunod, bago ang deadline ngayong December 30, 2024, ang Tether ay madidelist o mawawala sa mga exchange platforms sa rehiyong ito. Ayan, Europe. Kaya ito po yung chart ng pagbagsak ng market cap ni USDT. Kaya ayan, laki. Ngayon ay bakit po ito tinawag na false FUD? Ayan, kung narinig mo na ang salitang FUD, ibig sabihin nito ay fear, uncertainty, and doubt. Sa madaling salita, ito po ang mga negatibong balitang kumakalat na kadalasang nagdudulot ng panic selling sa crypto market. Pero bakit tinawag po itong false FUD? Una ay maraming nagkakalat ng balitang parang magiging illegal ang Tether sa Europa or Europe. Ang totoo ay hindi ito magiging illegal. Mawawala lang ito sa ilang mga centralized exchanges pero maaari pa rin itong gamitin ng mga non-custodial wallets at decentralized exchanges or DEX. Sa madaling salita, hindi mawawala ang access ng mga tao kay Tether or USDT. Pangalawa, may mga eksperto tulad po ni Ginoong Samson Mao. Ayan, yan po siya. Ayon po kay Ginoong Samson Mao ay sinabi po niya na ang delisting ay limitado lamang sa ilang mga exchanges tulad ni Coinbase. Mayroon ding 12 months na grace period bago tuluyang ipatupad ang regulasyon. Kaya naman hindi ganoon kalaki ang epekto nito tulad ng iniisip ng iba. Ngayon ay ano po ang sinasabi naman ng mga eksperto tungkol dito? Yan, may mga nagsasabi na ang pagkalat po ng ganitong FUD ay may kinalaman sa kompetisyon sa pagitan po ng USDT at saka ang USDC na isa na ring malaking stablecoin. Ayon sa ilang eksperto, ang mga may-ari ng USDC ay posibleng nagsasamantala sa sitwasyon para pabagsakin ang Tether. Pero kung titingnan natin, nananatiling matatag pa rin ang USDT dahil ang karamihan ng market cap nito, yan, mga 80% ay nanggagaling sa Asia at hindi po sa Europe. Kaya kahit na madilis ito sa Europe, hindi ito ganun kalaki. Yan, or hindi ganun kalaki ang magiging epekto nito. Ngayon ay makakabawi ba ang Tether mula dito? Kung pagbabasihan ay ang kasaysayan, yan, or historical performance ni USDT or Tether, hindi ito ang naunang pagkakataon na naharap sa kontrobersiya ang Tether.
Noong taong 2022, bumagsak din ang value nito dahil sa FTX collapse. Pero agad din itong nakabawi. Kaya ngayon, marami ang naniniwala na ang pagbagsak na ito ay pansamantala lamang. Ang CEO po ng Tether mismo ay tinawag ang FUD na ito na bullish. Na bullish. Yan, ibig sabihin ay hindi siya nag-aalala dahil alam niyang mananatiling matatag ang USDT. May mga analyst din na nagsasabi na ito ay isang oportunidad para bumili ng Tether habang mababa pa ang presyo nito. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor? Para sa mga Pinoy na gumagamit po ng USDT, mahalagang malaman na ang delisting sa Europe ay hindi direktang makakaapekto sa atin. Tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng USDT sa mga decentralized exchanges at saka wallets. At dahil malaking porsyento ang trading volume nito na nanggagaling sa Asia or Asia, dito sa atin po yan, nananatili itong isa sa mga pinaka-popular na stablecoin. Kung ikaw ay isang trader o investor, maaring ito ang tamang panahon para mag-research at magdesisyon kung nais mong samantalahin ang dip sa market cap ni Tether. Pero tandaan, laging mag-ingat at siguraduhin nauunawaan mo ang mga panganib o risk na nakaakibat ng pag-i-invest sa cryptocurrency. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang ganito pong balita ay nagpapakita kung gaano po kahalaga ang magkaroon ng tamang impormasyon dito sa mundo ng crypto. Hindi lahat ng naririnig natin ay dapat paniwalaan agad. Kaya bago magpanik, alamin muna ang mga detalye at suriin ang mga balita. Sa kabuuan, si Tether ay nananatiling isang malakas na player sa crypto space. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi lamang ng paglago ng cryptocurrency market. Kaya para sa ating mga Pinoy traders at investors, mag-ingat, maging matalino at patuloy na mag-aral tungkol sa mga nangyayari sa industriya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.